para sa mga nanonood ngayong araw. Magandang gabi, bayan. Hapon. Ito ang Eritas Halloween episode. My name is Pao. Mi nombre es Girion. At ito ang Eritas, tamang Halloween ni Linguini, Squidward, Tortellini. Ano pang magkarem nun? Squidward, 10 balls. Tennis balls, tentacles. 10 balls. Ang Squidward Tortellini. Nireceive niya yung award. Oy, pre. Yung anat ganalay, tol. Yung swag ni Squilliam Pansisan. Puki ng ina, pre. Anong orang gusto mong ipakita bilang tao? Ako gusto ko maramdaman nyo parang pag pumasok ko sa kwarto kung paano pumasok si Squilliam Pansisan sa isang kwarto. Tangina, tol. I'm Squilliam, son of fancy. Son of fancy. Di ko na alam. Pansisan. Anyways, so ito ang Eritas Halloween na podcast episode. Kakashoot lang namin ng isang Eritas episode namin kahapon. Or kanina. Pero baka kahapon namin yun pinost. Or baka nung isang araw pa. O baka nung isang dekada pa. Ganyan tayo sa Eritas Podcast. Okay, Halloween episode tayo. Tamang kwentuhan lang tayo ng mga trips natin nung Halloween. Nakuha ko tong idea na to nung kami ni Johnny. Kay Johnny ko nakuha to. Shoutouts to you, Sir Jan lang. Pumunta ka na dito at ayusin mo na yung motor mo. Dali na. Okay. Ano to? Nakuha ko tong episode na to sa kanya dahil nag-episode kami rin ng Halloween episode namin. So I feel like it's fair to say na before tayong tatlong mga Mozart at mga Roberto Linguini na magkita-kita ulit at magkaroon ng GOAT episode, no? It's better na tayo na rin magsimula na rin sa ating Eritas Halloween podcast. So ikaw na magsimula. Mr. Ernie Gideon. Ano ang Ano pag walang knowledge, walang power? Natutulog si Pato. Natutulog yan si Pato. Okay. Hindi ko napapansinin yun eh kasi on the spot yung ad-lib ko na yun eh. Pero tangina tumawa siya eh. So tumuloy lang ako. Sige, dali oh. Ano ang una nating topic dito sa Halloween episode natin na to? Ano ba? Di ko alam eh. Medyo mental block ako eh. Ang dami kasi simulan natin sa paborito mo. Balik natin dun sa sinampler natin. Ano pa ang mga paborito mong moments habang nanonood kay Ernie Barong? Ernie Barong or Noli De Castro? Isa nga lang sila sa akin eh. Si Noli Barong. Si Noli De Castro. Ernie Barong. Julius Babaw. Insert melancholic background eerie background music. So sampalan na lang natin dito sa background na to. I-loop na lang natin to. So since Halloween naman na, impending Halloween. So madami. Like yung mga di ako nagbibiro. Ewan ko, like hindi pang normal na tao to, which is yung pag nanonood ka ng mga horror movies, para saan pampakalma yun? Lalo na yung background music niya is sobrang nakakatakot. Sa mga normal na tao, syempre nakakatakot yun. Para sa akin, hindi. Minsan pinapantutulog ko yun eh. Lalo na yung... Ano bang... sige, ganito. Sige, kung ganun pala. Ano ang iyong top 3 ASMR Halloween movies na marirecommend? Anong nasa nakalimutan ko yung tawag dun sa mga ginagamit ng mga bougie na mga may mga bata ngayon eh, may mga tao ngayon trip nila yung parang nagre-rate sila ng movie. Ito.
Sige, anong Rotten Tomatoes mo na top 3? Yan, sige. Para sa akin, top 3 is mga more, sabi natin popular to underrated ones. Okay. Kasi, ano yun nga. Ang top 3 ko is It. So, lahat ng mga, madalas ng mga Stephen King na naman napanood ko, more on like horror kasi dun siya magaling eh. Then, magaling si Stephen King like, kaya niya mag-outside the box. Hindi lang basta horror. Kaya niya gumawa ng mga something medieval and dragons and something like that. Ay, gago, mahilig ako sa mga ganun. May ganun. Meron kasing banda na Dutch metal, Delaine yung pangalan. Doon na nakuha kay Stephen King yun eh. More like medieval and parang something steampunk vibes. Alam mo yung palabas na Black Knight? Ah. Yung kay Martin. Magkaiba tayo na nasa utak. Ako yun yun. Oh, ganun nga. Mahilig ako sa mga dragons ha. Ganun na. Yun nga sa utak ko yung Black Knight. Oh. Come on then. Serious. Lalaban pa rin kahit paano. Sa Monty Python. Oh. Monty Python. Though, yun nga. Maganda yung mga background music ng mga background theme ng It. Lalo na nandun yung, ewan ko kung into metal kayo, so nandun na-adapt yung Children of Bodom na Dead Knight Warrior. Doon na nakuha yung clip na intro ng It nung 1980s, yung tumatawa. Doon pumasok yung kantang Dead Knight Warrior. Which is, rest in peace, Alex Elijo, you're my idol. So the reason why I'm still here, I'm still alive creating more music because of you. So thank you, Children of Bodom, and the rest of it. Marami. Children of Bodom fan. Okay, dali. Dali. Second, Tapos, ano pangalawa? Second is, ano ko like, sabi natin, sorry napaka-genet tong answer na to. Conjuring. 2013. Totoo. Conjuring, 2013. Okay. Oh. Wala, hindi nakakatakot sa akin. Nakakagulat lang, pero maganda. Plus, eto napaka-satisfying to. Pang literal ng quarter life or midlife to eh. Ano yan? Bigaten, syempre. Biglang nagsulpot ng isang bullshit sa dulo eh, no? Gets ko naman. Bigaten man, like, maganda yung black and white. Pampatulog ko yun man, legit, like, mukha siya nakakatawa dahil napaka-gory ng stuff, pero experimental. Ang ganda siya panoorin. Okay, sige. Speaking of Bigaten, ita-transition ko na sa akin, no? Ako naman, ang top 3 ko right now. Kasi ako para sa akin, like, baka may recency bias ako, pero ang gaganda ng mga recent na napanood ko na film eh. And since medyo mahina na aking memory pagdating sa mga napanood ko before, magkakaroon ng recency bias. And yung isa dun is, yung Bigaten na film, meron dun part na yung first scene eh, na yung parang may babae na parang sinasaksak paulit-ulit, no, nang ini-stab niya yung sarili niya paulit-ulit. Some might say metaphorical yun, others parang nirey sa Biblia yun eh. Like, panoorin niyo yung palabas na yun, Bigaten, like ng sarili mong discretion na yan. Pero watch out your own risks. Kumbaga parang do not try this at home, WWE ad na tong sinasabi ko right now, no? Kasi again, it's abstract eh. Like, it's what you... Ang plain eh. Ang ganda eh. Pero yung scene kasi na yun, kaya ako lang siya ino-open up is, very black metal yung scene na yun eh. Very parang ang dami nakuha doon ng mga aesthetic ng Burzum. And yung recent ko na trip na horror film, Long Legs. Ang ganda nung mga posters ng Long Legs. Para siyang black metal na inspo, which is yun din yung gusto kong mangyari dun sa dati nating metal band na aesthetic. Nandun more sa parang cultish, parang satanic black metal in terms of aesthetics. Again, aesthetics. Pag piniko namin yung sarili namin, baka gumawa na tayo ng ganun. Ernie Barong Julius Babaw, Nolitig Astro. Pag napiko na kami, baka gumawa na kami ng ganung kanta na genre na metal. Pero wag muna. Wag muna sa metal. May alter ego tayo eh. Like si Mr. Rabbit saka si Mr. Crow eh. Snare Trap, shout out. Pakinggan yan. Marinig nyo ang aming ako paano describe? Ako kasi para sa akin, describe ko siya as Marilyn Manson. Ang naging inspo ko dun sa kanta natin na Snare Trap is yung parang kanta ni Marilyn na hindi siya Beautiful People eh. Ano yun? Shit. Ano to? Putang ina. Pakita nga ako ng mga... The Beautiful People nga yun eh. Magsabi ka lang sa'yo. Ano paborito mong saan mo na kukumpara yung Snare Trap?
Basta ako, Cradlefield lang ako eh. Cradlefield, then may halong Aussie 80s talaga. Like yung parang transition ng Alec natin, Aleister Crowley. Tumuloy ka lang. Walang tunog yan, ha? Na-OC ako eh. Hindi. Kailangan ko lang malaman kung alam ko yung nasa Hollywood Undead ba yun. Sige, magsalita ka Hollywood lang. Undead, metal. Magsalita ka lang. Ayun. Snare trap kasi doon ako nagsimula na parang piano ko yun, tapos gitara. Then yung parang, yun yung 7 strings na metal talaga. So, hindi siya metalcore. Hindi siya into core genres, but only metal talaga. Kasi Soaring to the Depths before debut album was into focusing on pop genres. By meaning of pop, it's like more like what are the popular genres in the 80s, American, 90s Americans, and in 2000s Americans, or British, or etc. Something like that. So, dun simula talaga yung lahat. So, yun. Okay, so nakalimutan ko na nga kung ano yung Marilyn Manson na kanta. Pero I feel like mob scene siya eh. Or ando dun man lang sa album na yun. The Beautiful People yun. Ay, totoo ba? Oh, Okay. Ayun, tingnan mo. Hindi ko na maalala yung sarili kong inspo dun sa kanta na ginawa namin. Ko yung namin. Marilyn Manson eh. Fun eh. Shout out sa artist ko, si Nir, tangina. Like kitang-kita nyo naman siguro yung yung idolization ko dun sa aesthetic ni Marilyn dun, 'di ba? Alam mo 'yun. Pero anyways, tuloy tayo. Long Legs ang aking top 1. Ang top 2 ko naman is, I would say, maganda tol yung napanood mo yung bagong movie na Weapons. Tangina, panoorin mo siya. Into series talaga mo sa akin Panoorin mo siya, ang ganda. Series? Sa Netflix, wala pa ako nakikita talagang sobrang nag-stand out sa akin na horror eh. Para sa akin, aesthetics lang, hindi naman horror, pero siguro Halloween movie. Gandang-ganda ako dito, A Cure for Wellness. Talagang, A Cure for Wellness. Talagang, hindi siya, hindi siya horror, pero like, I feel like, pati singing ko eh, yung dark fantasy na style, yung parang dark type of literature na mundo, yung parang gantong timpla. Alam mo yun, like, ang ganda niya sa akin eh. And with that being said, like, syempre, hindi natin makakalimutan pag Halloween era, Tim Burton, di ba? Like, hindi natin makakalimutan yung mga ganun shit. John Carpenter. Coraline. Alam mo yun, like, John Carpenter yun, man. John Carpenter. Sample na natin. Sige, dali, sample mo, dali. Sana hindi tayo maka-copyright, sige. At ang pangatlo nating nakakatakot na nasa listahan natin ng mga horror movie ay isang pelikulang tinatawag na Shake, Rattle, and Roll. Masabi mo sa mga ganong pelikula? Ay man? Sorry Sige. Maganda ang 80s era ng Shake, Rattle, and Roll. Like, man, iba talaga yung paglumang film aesthetics sa May bias ka sa sorry lumang nostalgia gago. I mean, sorry. Gets ko naman. Gen Z akong tao. Like, sanay ako sa old school stuff. Di ako maka-adapt sa mga bagong. Huwag kayong maniwala dito. Tandaan nyo, Gen Z to, pero siya yung pinakaunang batch ng Gen Z. So, technically, hindi na siya Gen Z. Mas millennial na to kaysa Gen Z, kung tutuusin eh. Pero tangina, mas millennial pa nga sa akin to in terms of vibe references eh. Although, maganda rin naman para sa yung production ng Shake. Hindi lang kasi talaga ako. Kumbaga, like, talaga meron na nga talaga sigurong colonialism na virtues or values tayo nakuha. Ano ba pangatlo ko, no? Ito, seryoso talaga. Like, hindi naman talaga Shake, Rattle eh. Nag-usap kami ni Johnny kasi about horror or slasher films eh. And I feel like siguro yung pangatlo ko na lang talaga out of sheer nostalgia, Freddy versus Jason. 2003, like, I think. Kasi para sa akin, kasi ang baduy eh, kung ibibigay ko sa inyo mga sagot, puro psychological eh. Kasi I feel like that's the most recent, parang meta ng mga movies today. Like, sinabi ko rin kay Johnny na parang more into absurdism na ang mga horror movies pansin ko today. Like, for example, diba, noong 2010s, nauso ang jump scares. Henceforth, yung Conjuring. Sila yung mga nagsimula niyan eh. Insidious 1,
Conjuring, Paranormal Activity 1. Diyan nagsimula yung concept ng jump scares. Ay, sorry Paranormal Activity, ibang-iba siya sa tulad ng iba. Wala ka background music man, parang plain and simple lang parang ganito lang editas lang tayo, parang naka on the spot din tayo. Okay. Ganun lang parang ba? Wala ba siyang tunog? Wala ba siyang scoring? Background scoring? Ang ano lang siya, parang on the spot lang. Merong hunting, parang merong multo sa bahay na yun. Magandang para ako in terms of feelings, tol, yung Paranormal 1 para sa akin, ang booming factor yun man. Ang pinaka naalala ko dun na scene, tol, tangina yung tumayo yung babae dun sa harap ng baby niya. Gago, pre. Tangina nung una ko pinanood yun, sabi, gago, like, part 2 yun. Part 2 na ba yun? Yung baby niya, maganda yung babae doon at ganalaya. Like chicks yung actress doon. Para sa ano to? Ganun lang yun. Yun, yung pangatlo ko, Friday versus Jason. Kasi I feel like kasi masyado nang given kung psychological, no. Maganda rin yung weapons, tol, panoorin mo rin yun. The Babadook, yun, ganda yun. Ganda na ako doon. Tim Burton Batman, syempre. Alam mo yan, like, kung usapang Halloween na lang ano pa bang mga trip mo? Nasabi ko na yung Coraline. Dami, basta marami into Stephen King talaga ako, lalo na Hindi ka ba into cartoons, mga ganon? Like, kunwari, Nightmare Before Christmas. Hindi na talaga man. Trips ko siya. Dahil natipan ko yung Nightmare. Basta man, hindi na ako into cartoons. Though classic yun, yung Tim Burton. Tapos meron pa ako isang naalalang Halloween-related na experience ko nung kabataan ako. Tol, nung bata ako, tol, nung pinapanood ko yung Winnie the Pooh. Pukinang takot ako dun sa Hefa lamp. Nanonood ka ba ng mga ganun? Nung bata ka? Ako kasi nanonood ako ng mga ganun. so baka hindi mo na nag-gets yung sinasabi ko. Kung usapan tropa pala sige. Nung bata tayo. Kung ikaw na-trauma ka sa dun, ang weird nito, ang unang nakakatakot sa akin na bagay na to is logo lang to logo ng company to Nakakatakot yung logo ng GE. Anong GE? Ang weird lang, para pumasok lang sa isipan ko na ang weird lang ng logo ng GE. Natatakot ako. Anong sinasabi mo? Ito. Pakita ko sa'yo. Pakita mo. Ang weird lang nito Natatakot. Hindi ko sinisiraan tong brand na to. Nag-guess lang ako. Nausir ako dun saan. GE. Pakita ko GE. Anong GE? Tangina mo, totoo ba? Weird na. Eto, takot lang ako dito sa logo to. Takot lang ako sa logo ito. Nang bata ako. Gago, ang random shit ng dinagdag mo sa corn. Takot lang ako sa brand na to. Hindi ko alam bakit. Brand? Natakot ka sa brand? Yung itsura kasi parang A1 Hindi, tangina pre, hindi, alam mo, hindi, para sa akin, acquired taste yun Acquired taste yan Kaya para sa akin sa buhay, magandang magkaroon ng mga gantong tropa. Kaya ito yung living bango Baan to? Like, dahan-dahan niya nang pinuputol yung tenga niya sa gilid ko. GE ang puta. Anyways, okay, sige. Balik tayo sa mga Halloween natin na episode. So, ikaw ba, mga slasher films, yan? Wala ka ba mga trip na slasher films? Ang dami man Anong mga trips mo na slasher films? Tingin ko alam ko na paborito. Ang pinaka-generic kasi is Crystal Lake. Which is syempre Jason ka. Pero hindi ako into Jason man. Uy, bakit? Sasabihin ko pa nga, iko-compliment ko pa nga lang tayo dahil parang feeling ko yung man. Parang ako time lang talaga ako. It's like the same as HBK Triple H. Pero kung mamimili akong Jason ba o si Michael Myers. Michael Myers pa rin ako man, sorry. Over Jason. Jason. Lahat ng Halloween na panood ko, lalo na yung wala si Michael Myers na yun, yung Halloween na yung parang nagpatugtog, may narinig ka lang na parang ang jolly sound. Wala si Michael Myers sa part na yun. Ang ganda rin nun. Wala din sino nga ulit yun? Yung nasa Disney. Yung bida sa Halloween. Nasa Disney din yun Sa Halloween? Si Michael nga yun. Michael Myers pating isa. Jamie Lee Curtis. Okay. Yung bida. Isa, Yun. Lalo na yung maganda rin yung PE teacher sa Glee. Kung usapang slasher, gusto ko yung Halloween na Rob Zombie version. Yung si Rob Zombie yung director. Okay. Sa Netflix maganda to yung Guillermo's Cabinet of Curiosities. Try mo panoorin yun, tol. Goods din siya. Basta into Vikings kasi si On This Day. Si Kjetil Flatnose. Si You Think You Know Me. Yung siya yung nag-found ng Greenland. Okay. Iceland pala. Okay.
ano naman ang parang pinaka tumatak sa'yo na moment? Pwede namang hindi siya film or ano yung parang pinaka nakakatakot mo na experience? Ako tol, naka-experience ako, sabihin nyo kung bullshit, no? Wala naman akong pake. Pero naka-experience ako na ano nga tawag doon yung parang gising ka pero hindi mo magalaw yung katawan mo. Sleep paralysis. Nakapag-sleep paralysis ako and sobra talagang vibrant nito dahil talagang kasi ako tol, I mean hindi naman sa parang hindi ako believer pero like ako kasi kung ano yung kinukonsume ng utak mo, yun yung makikita mo. Ganun akong type na tao. Hindi ako yung tipong takotin hindi ako naniniwala sa mga supernatural that much. Pero nung yung na-experience ko na yun, talagang shit, like sobrang totoo yun. Like nakatulog ako, 'di ba? Fourth floor pa ako natutulog. Nakatulog ako pagkagising ko, mga around ako noon, mga siguro 12. High school ba ata ako noon? High school pa ata ako noon. Pagkagising ko, yung mata ko bukas na bukas. Pero nung sabi natin kunwari, pupunta akong CR, hindi ko talaga magalaw tong katawan ko. And alam kong high school to dahil nakita ko yung, 'di ba sabi nila may apparitions usually, 'di ba? Meron nga mga mga lumang mga beliefs na yun daw sleep paralysis is a type of demon na inuupuan ka. Usually, yung mga nasa mga ancient text scripts or manuscripts is, in terms of illustrations, is talagang may demonyong maliit na nakaupo sa'yo, di ba? Kasi ikaw hindi ka magalaw. Yung demonyo, nakita ko, pero hindi siya nakaupo sa akin. Nakaano siya, like, sa tapat ko, kumbaga kunwari sa peripheral ko, since hindi ko rin mausog yung kamay, yung leg ko, no? May nakatayo, yung parang kung paano si Dalton sa Insidious. Ayun yung nag-stick sa akin, eh. Syempre, yun yung ima-manifest ng subconscious mo. Syempre, depende na yun sa'yo dun sa moment na yun. Kasi, di ba, syempre, usually kapag sleep paralysis, madami would define it as haunting or parang sobrang life-changing. Well, it depends nga dun sa perspective. Pero ako kasi, ang ginawa ko para makaalis ako dun sa sleep paralysis na yun, natulog lang talaga ako. Like, nag-mind over matter ako eh. Nag-mind over matter ako eh. Like, parang, okay, pero alam kong nasa sleep paralysis ako eh. Tangina, tas naantok pa ako. Tulog na lang ako. Ang gagawin ko? Hindi ako makatayo. Mga baliw-baliw ako? Iyak-iyak ako dito? Parang masisira yung ulo ko. Gago, alam ko nga nasa sleep paralysis ako eh. Hindi po tangina, matutulog na lang ako. Tapos natulog ako, tapos kinabukasan, naalala ko, pero wala naman nangyari sa akin, di ba? Alam mo yun? Like, kung ganun yung Insidious franchise, walang Insidious franchise. Kung kunwari si Dalton, naging matinong basic lang na logic na tao, kunwari parang napanaginipan niya na, Tapos biglang sabi niya, tulog na lang ako. Yun na yung black, yun na yung end credits. Weird lang. Sige na yun, sige. Like, yung kung ikaw takot ko dun man, ako, sinusundan ko yung lalaking yun sa panaginip. Susundan ko siya. Okay. Di ako takot sa di ako takot sa multo and something. Mas takot ako sa realization, real world. Takot ako sa heights. Wala na yung babagsak ka sa building. Ako agree naman talaga. Gumulong ako bigla, tapos yung pagkagising ko nahulog ako sa kama. Hindi ako, para sa akin kasi yung takot on the supernatural and versus yung takot IRL, para sa akin, it has something to do rin kasi in the mental in how you program yung utak mo. Kasi nasa yan kumbaga parang may gore scene dito, kunwari may death scene dyan, pero nasa yan kung paano mo i-take di ba? Nasa yan kung paano mo i-take. Kaya sila takot sa multo kasi hindi pa sila na-encounter in their whole life. Second of all, like, hindi may nakita on a daily basis kaya majority takot sila sa mga supernatural and shit and operations kaya para saan takot talaga sa real world man. Kuwari ewan ko man, like kuwari merong real world ng mga kuwari I mean kaya nga nakakatakot para sa akin to man. Gusto ko yung vibe na to pero ayoko talaga yung may nababaling buto. Final Destination. Final Destination, gago. Yun yung pinaka the best horror para sa akin. Okay, sige, Final Destination, anong pinaka memorable death mo dun? Yung memorable death. Love Says Die. Nasa pelikula lang sila. Sumabog lahat. Ang galing makapredict ng taong walang parang siyang The Sixth Sense
parang nakita niyo yung mga premonition, ayun. Na premonitions, oo. Tangina, pre. I mean, yung premonitions ko, tol, is more so yung pagdating sa art journey natin, eh. Hindi nakakatakot, eh. Yung premonitions ko is, putang ina, dito na tayo. We're gonna fucking make this shit. Tuloy lang talaga. Nakikita ko na kung nasaan tayo, eh. Alam mo yun? Tangina, tignan mo yan. Tignan mo sarili mo sa mata ngayon, no? Tapos tignan mo si 20 years from now na Gideon. Tangina. Dito pa rin. Anyways, yung akin naman in terms of memorable death scenes sa Final D is wala pa rin talagang tatalo dun sa eroplano. Dun sa eroplano. I'm sorry, pero yun yung memorable talaga. I think that's part 2 ata yun, part 3. Gago, tol. Ganda yun. Dust in the wind. Ganda ng narinig mo yun, pre. Dust in the wind. Tapos literal na talagang naging talaga, dust in the wind ka, tol. Yun yung mga gusto kong mga kanta, eh. Gamitin mo yung kanta in the perfect setting. Kunwari, Nightmare on Elm Street, ginamit yung kantang Dream. 60s songs, man. Kaya paborito ko rin talaga ang film na Insidious dahil dun ko unang nakilala si Tiny Tim. Tangina talaga yung tiptoe through the tulips, pre. Tas puta, tol, kumakasa na yung demonyo, like inahasa niya na yung kamay niyang gawa sa bakal. Tangina, like nasulidan ako dun, eh. Pag tinake mo yung kanta, and I feel like yun yung ginawa nung 60s to right now, kumpara kapag ngayon naman, mga tunog naman ng mga kanta ngayon nila The Weeknd, tunog namang 80s. Pero ngayon, yung tunog ng 60s ngayon, ginagamit nila sa kabaliktaran na meaning. Horror. Kumbaga, kasi lahat yung mga dream, lahat yun, meant yun as kasi tunog luma siya, eh. Love songs. Totoo. For the most part, alam mo yun, very wholesome, endearment type of songs yun, eh. Pero taken in the context of the evolution of mankind as well as kung paano tayo kumain ng art. Kumbaga naumay na tayo nung 2000 sa mga OST na heavy metal kapag nasa horror or kunwari parang basta mga musical score lang na nakakatakot, no. Doon nag-switch up. Doon nila na-recycle yung luma. Mga luma. Paano mo papaikutin? Ang art is like will lang yun, eh. Pero syempre, it's a matter nga of combining both right time and right place. Alam mo yun? Pero as an artist, talagang nasa yun na yan. Basta gumawa ka lang naman, eh. Di ba? Anyways, naging personal na naman. Poke ng ina ko. Kung pala sa sleep paralysis. Sige, dali. Yung sa ano to. Ikaw yung sumusunod. Ano to, eh, real life to. Nag-aaral kasi ako sa ayokong i-shoutout yung school na yun. Pero sabi natin, yung school na yun, dating sementeryo. Okay. Sementeryo yun, malawak na siya. So yun, naging building na siya nowadays. So maganda yung school na yun. Elementary school. So ayoko ng pangalan yung school na yun. Ayokong siraan. Okay. Basta dating sementeryo yun. Umihi ako sa CR. Tinitignan ko, ako pa naman yung taong pag walang tao sa paligid, tinitignan ko yung mga bloke ng mga CR sa inidoro ko kung sino may mga tao dun. Nag-CR lang ako, tapos biglang may nagdabog na malakas. Ay puta, nakakatakot nga yan. Para saan? Wala sa akin yun. Hindi ako natakot dun. Sabi ko, sino yan? Gumaganon ako. Kasi syempre, uso yung bully dun, eh. Tinignan ko, sino yan? Gumaganon ako. Puta, wala, eh. Ang ginawa ko, hanggang sa paglabas ko ng CR, biglang kinalibot na mayroong lamig na gumanon sa likod ko. Okay. Ewan ko kung multo ba yun? Ako, tol, since nag-share ka dun, and very intimate yun para sa akin, kasi ako share ko rin yung akin, sige, sa larangan ng episode natin na to, no? Natatakot ka sa bully. Ako, tol, baliktad. Natatakot ako dun sa supernatural na ganun. Kasi ako, tol, like parang medyo, ako ng bata ako, medyo introvert ako ng bata ako, tol. Like, very pessimist ako ng bata. Like, alam kong bubugbugin na ako. So, kumbaga parang, tanggapin mo na lang. Sige, gawin mo na lang. Gawin nyo na lang. Oh. I mean, hindi rin naman ako papatol, eh. Kasi para sa akin, kasi ng bata ako, para sa akin, like, dapat hindi physical yung refute, eh. And, kung para sa akin kasi parang, ang corny mo pakinggan, pero minsan kasi iniisip ko pag binubuli ako parang bakit ako binubuli? Siguro hindi maayos yung relationship niya sa tatay niya o sa pamilya niya. Nilalabas niya na lang sa akin. Yung parang ganung type shit.
Na kaya nung bata psychologically medyo nag-lean towards ako into parang tanungin mo yung mundo, bakit ganun bakit mo ginagawa to sa akin, alam mo yun, bakit mo ginagawa to sa akin, in a way na hindi mo na siya hindi ka parang putang ina na lang ako parang maging tumal na lang ako palagi, hindi it's it's more so i-redirect mo na lang yung energy mo na yan, boom, putang ina mo, bumalik ka naman ulit. Anyways, ikaw na, ano pang gusto mong banggitin natin sa Halloween episode na to, ano? So ito na yung time na mag-reenact tayo. Okay. Sige, saya natin itong oras ito, mag-reenact na tayo. Sige, dali. At teka lang, mag-segment muna tayo. Ano nga pangalan? Gabi ng Iritas Podcast. Ito ang Gabi ng Iritas segment ng Iritas Boys. Dito nagsimula ang isang panahon na kung saan kababalaghan na takot ka magtrabaho. Takot ka magtrabaho. Dahil tumatanda ka na. Kumbaga may tayo sa buhay, may ganun talagang buhay no? Like, ang buhay talaga as humans, never talaga tayong magiging contented pukin ng ina. Kasi the fear of employment and the fear of unemployment is real. Kumbaga nakakatakot magtrabaho, pero nakakatakot mawalan din ng trabaho. So asan ka gigitna, 'di ba? Kaya nga takot ako sa real world man kumpara sa mga spiritual dimensions. Multo, anghel, demonyo, Diyos at Satanas. Kasi the real world kasi is more so based on survival while the world of supernatural is based on, alam mo parang it's still survival, pero tayo na like parang okay, tapos sino bibili ng puke ng inang pancit canton ko? alam mo parang okay, tapos papakainin ba ako nitong demonyo na to? alam mo parang teka lang, wala paano yun? Alam mo parang like, sa palabas maganda pero kung araw-araw paano yun tol, may pangarap tayo. Alam mo may gusto tayong gawin Alam mo sino gabayad nitong ilaw? Ganun type shit. Ganun ang nakakatakot ng mirror type yun shit. Yun itong real world man. Para sa akin, there is a certain, kumbaga, gets yan gets kita dyan and yun yung talagang binigay kong blending dun sa album ko it's more so parang an internal psychedelic experience dun sa art natin sa ORU, na there is something na mas nakakatakot sa horror na emotions, and that emotion is dread. Nakakatakot maging like nararamdaman mo yung dread, yung lamig. Alam mo yun? Yun yung totoong shit Yun yung totoong buhay Yung sinasabi mo na yan, yung in real life, like yan yung dread Yan yung existential dread natin Yan yung parang the pros and cons of self-consciousness or having consciousness. Mga hayop, gising sila. It's more limit lang. Oo. Kaya minsan, mas parang may mga taong masipiliin nila yung parang military mindset na, alam mo, sige, basta magtrabaho na lang ako. Like, alam mo yun, like parang ibigay ko na lang yung oras ko dito sa Force, sa Navy. Alam mo yun, parang ganun. Kaya totoo yung kasabihan na kapag, like, hindi na ako nakikita. Untian mo naman. Maganda yan. Sige, bilit. Kakatakot talaga yung sa simulan na baka bumagsak ka sa initial interview, which is part of the process of life yun Totoo. Pangalawa, takot ka ma-promote dahil di mo alam gagawin mong susunod. Maraming kang gawin. Pangatlo, takot ka sumubok. Ay, para sa akin, tol. Ayun, sorry, pero kailangan talaga labanan yung subok man pasensya na. Hindi tayo takot putang. Dapat doon. Kasi para sa dapat akin kasi, mabinyagan ka na talaga. Ako para sa akin kasi, medyo malalim. Tangan naging medyo malalim to. Anyway. Kasi yun yung Halloween talaga yun yung real world Halloween is real talk, no? Ito talaga yun. Ito naman Medyo talaga kakaiba. Sorry, wala. May ito ba multo? Kaya kasabayan, para sa akin kasi, ang nakakatakot sa buhay para sa akin is pag wala kang pangarap. Yun yung doon ako natatakot. Melancholy. Pag ikaw talagang living your days and your means without having, kahit nga hindi siya goal tandaan natin, itong buhay na to isang beses lang. Tangina, kung gagamitin mo yung panahon mo na yun, hindi man lang mag-imagine ng isang buhay na gugustuhin mo. Alam mo yun? Like kahit kasing simple lang ng parang, kahit
Pangarapin mo na magkaroon ng ticket na yun, no? Tapos nagkaroon ka ng ticket na yun dahil pinangarap mo. Ngayon, imagine mo, paano kapag pangarap mo magkaroon ng magandang kotse? O ng isang apartment sa BGC. Di ba? Like, mga baliw ka eh. Tapos hahabulin mo yun. By any means. By any means. Kasi dun talaga hihiwalay yung kung gaano mo kagusto yung isang bagay versus kaya mo bang shoot yung shot. Gets mo? Kaya mo ba talagang panindigan to? Ito right now, we're in the grind eh. We're in the hustle eh. Yung araw-araw na pag clock in, clock out, pagkagising mo, gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka takot tumalon. Alam mo yun? Ng dalawang paa. Yeah. Oh, okay, sige, pwede na natin sabihin yung financial limitations, kahit sabihin na natin, tanggalin natin yung emotional mental. Actually, lahat na nga eh. Nasa quarter life crisis na nga eh. Self-doubt. Oh, Ano na lahat eh. Hindi, pero again, we're gonna go back pa rin dun sa isang beses ka na lang mabubuhay, right? And yung buhay na yun, kung hindi ka man lang mangarap, or kung wala kang mangarap, then you're just really parang idling. And yun yung para sa akin naman yung totoong takot. Kasi ever since, ang core naman na to, okay, sige, patapos naman yung podcast, i-take note natin siya on a wholesome level para medyo maiba, no? Kumpara sa ating paparating na episode na tayong tatlo, na balik na naman ulit sa ob-oban. Pero, nung bata ako, tol, ang core naman pakinggan, pero may nakita akong life saying ni John Mayer, no, na nung bata siya, pretty much alam naman niya na, ito yung parang graduation shit niya, tapos alam naman niya daw na nung bata siya na gusto niya maging musikero, or si Tyler, the Creator ba yun? Kumbaga parang, graduate lang ako para lang masabi sa nanay ko eh, na kaya ko, or para man lang manahimik na siya, get off my back or whatever. Pero ako kasi, tol, nung simula akong hinawakan yung gitara, ang corny nga pakinggan, babalik na naman ulit tayo dun eh. Pero yun nga yun eh, dapat ang buhay mo is corny eh. Kasi kung hindi corny para sa'yo ang buhay mo, sumusubok ka ba talaga? Alam mo yun, sumusubok ka ba kung hindi ka naka-corny sa sarili mo minsan? Kasi yung corny na yun, minsan yun yung makakapagpaputa. Alam mo yun? Alam mo yun, minsan yun yung irony ng buhay eh. Yun yung irony ng buhay eh. And with that being said, yun yung irony ng episode na to. Naging real life, pre. Yun yung horror real world, man. Naging real life tayo. I mean, at the end of the day, it's how you react eh. I mean, ewan ko ba? Pwede tayong mag-go into philosophy dito. Stoicism, absurdism, pessimism, nihilism, optimism. Pwede natin yung pag-usapan lahat-lahat. Pwede natin pag-usapan. Pag-uusapan natin yan in the future episodes. Pero, the important point lang dito sa episode na to, and ang gusto lang namin i-mensahe is, live your life, bro. To the fullest. Huwag tayong makonfine sa sariling shackles na nilalagay natin sa sarili natin by setting boundaries put to us by society. At the end of the day, lahat tayo mga objective alien lang na tumitira dito sa mundo na to na meron man lang average ng 60 to 7 years. Hindi nga natin alam kung saan napapunta yung mundo eh. Alam mo yun? So bakit tayo masyado namumroblema? Zoom out ka, makikita mo, life is really not a tragedy. It is comedy. It is a tragedy when you look at it in zoomed in perspective, and a comedy kung titignan mo siya zoom out. Other. May nagsabi nun, nakalimutan ko, pero shout outs to you, sir. I alam kung patay ka na, pero shout outs po dun sa philosophies. You are what you consume. We are consuming the things that will make us go and elevate in this so-called metropolitan tracks. And with that being said, yun po ang aming IRL Black Mirror Halloween episode. So I hope nag-enjoy kayo. At ako si Pao. Nombre es Grion. And ito ang Heritas Podcast. Next episode, tayong tatlo, Halloween again. Bye-bye. Vámonos. Orale. Bye, Lando. Hasta luego. Bye, fucking Lando. Laban sa buhay, sir.